Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na kaya pakiusap po ay handa po natin ating mga sarili at bigyan po natin ng kaunting pagmumuli-muni ng mga sarili na bago po tayo makapakinig ay tayo po ay handa na spiritually, physically, mentally. May mga hard copies po para po sa mga awit po na ating kakantayin po maya-maya. Para po sa ating mga announcements, no? So, SGRCC, so sa Morong Church po, holding the 1689 Baptist Confession of Faith. Lord's Day po, kasabay po natin sila ngayon na mag-celebrate ng Lord's Day. Ganoon din po ang ating pong kasamaang iglesia na sa SGC, sa panguna po ni Pastor Rene. Sa SGRCC po, yung po sa Morong, sa panguna po ni ating pong pastor. So, maganda po yung Sunday school topic po kanina. So, I encourage everyone po, yung Sunday school po, it starts at 9:30 to 10:15. So, morning po yan, AM. So, everyone po, as much as possible, 9:30 po, dito na po tayo para makapakinig po tayo ng katuruan, Sunday school. Maganda po yung topic kanina. And as we start our worship service, I encourage everyone na to prepare yourselves. Another announcement po sa ating Rebap Singles Camp 2026. This will start on June 12 to 13, so it's a 2-day activity po. To be held at Daily, ginaganon ko yung laptop, hindi pala siya sa Daily Bread Organic Farm po, gaganapin. So, 1,700 po yung camp fee. Right, so ito pala. Registration po sa Singles Camp is no open, so ongoing po siya. So, andyan po sa screen yung date, yung venue. Ang speaker po is si Pastor Reginald de Tabali, pastor po ng Valley View Baptist Church. Meron din pong camp shirt. Available na rin po, 350. For more info po, please visit their page. Ganon din po ang ating Bible Teachers Retreat sa 2026. August 30 to 31 po. So, yun po. So, you mark your calendars po. The Lord has been shaping His teachers year after year. So, Bible Teachers Retreat 2026, August 30 to 31. Yan po. Saan po ba ang venue ng ano? Sa, around the PLB. UPLB. So, for more info po, please visit the site. At bago po tayo mapanmula, sabi po sa Habakuk, ngunit ang Panginoon ay nasa kanyang templong banal, tumahimik ang buong lupa sa harapan niya. I-silent po natin ang ating mga mobiles kung hindi naman po natin, hindi po tayo mag-expect ng any calls and texts. So, pakisilence rin po para po ma-minimize din po yung makakaagaw po ng attention ng iba, and as well as minimize din po natin yung pagtayo-tayo. Kung meron po tayong mga tanong, pwede po natin i-approach mamaya yung ating pong designated speaker for the day po para po sa inyong questions. And lastly, ang ating pong offering box ay nasa likod lang po. Sa mga members who are part of our covenant, and kung kayo naman po ay hindi pa po miyembro, pero kayo po ay pinagpala, you're more than welcome po. Share your blessing. And okay, magsisimula na po tayo para sa ating call to worship.
Have you ever experienced na napunta po kayo sa sitwasyon na parang it's a matter of life and death? You ask the Lord for something, and in return, you promise the Lord that you'll do this and that. I'll be performing your ministry, Lord, Panginoon. So, and then all of a sudden, this was given to you. Question is, tinupad niyo po ba yung pangako niyo? In return, doon sa sinagot ng Panginoon. And Panginoon, the God has always been grateful and very, tapat. Kung kayo po ay may hawak na Biblia, inaanyayahan ko po ang lahat na buksan po ang ating mga Bibles sa mga awit, 116, Psalms 116. Kung nariyan na po kayo, ay samahan niyo po ako. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at ang aking mga hiling. Sapagkat ikinilig niya ang Kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Ang bitag ng kamatayan ay pumalibot sa akin. Ang mga hapdi ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Ako'y nagdanas ng pagkabahala at pagkadalamhati. Na magkagayoy sa pangalan ng Panginoon ay tumawag ako. O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang buhay ko. Mapagbiyaya at matuwid ang Panginoon. Oo, ang Diyos namin ay maawain. Iniingatan ng Panginoon ng mga taong karaniwan. Ako'y naibaba at iniligtas niya ako. Bumalik ka sa iyong kapahingahan, o kaluluwa ko, sapagkat pinakitunguhan ka na may kasaganaan ng Panginoon. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod. Ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ako'y naniniwala ng aking sinabi, lubhang nahihirapan ako. Sinabi ko sa aking pangingilabot, lahat ng tao ay sinungaling. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. O Panginoon, ako'y iyong lingkod. Ako'y iyong lingkod, anak ng iyong lingkod na babae. Iyong kinalag ang aking mga gapos. Ako'y mag-aalay sa iyo ng handog ng pasasalamat at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan, sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon, sa gitna mo, O Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Ang awit 116 ay isang awit ng pasasalamat mula sa isang lingkod ng Diyos na iniligtas mula sa matinding kapahamakan at kamatayan. Binibigyan din nito ang pag-ibig sa Diyos dahil sa kanyang pakikinig sa mga dalangin at pagtitiwala sa kanyang katapatan at ang pangakong maghahandog ng pasasalamat at maglilingkod ng tapat bilang tugon sa kanyang biyaya. Ang mga talata 1, 2, 9 hanggang 10 ay ang mga binasa natin tungkol sa pag-ibig at panalangin sa Panginoon. Ang talata 3 hanggang 8 at 11 ay karanasan sa pagliligtas. At ang tugon ng pasasalamat na binasa natin mula sa talata 12 hanggang 14, 17 hanggang 19. Ang halaga ng buhay ng mga banal sa talata 15. Sa kabuuan, ang awit po natin binasa ay paalala na tapat ang Diyos sa pagliligtas sa Kanya, kaya dapat tayo magpasalamat at maglingkod ng buong puso. At bilang tugon po sa atin pong binasa, inanyayahan po ang lahat na tumayo at tayo po ay umawi. Dahil
Kung ano man po ang bigay ng Panginoon, ay siya po ang nararapat para sa atin. Whatever my God ordains is right. Tayo po ay umawit. Is right. Holy is will abide there. I will be still whatever He does, and follow where He guided. He is my God, though dark my road. He holds me that I shall not fall. Therefore to Him I belong. Whatever my God ordains is right. He never will deceive me. He leads me by a proper path. I know He will not leave me. I take content what He has said. His hand can turn my griefs away. And patiently I wait His day. Whatever my God ordains is right. Oh, now is coming drinking. Baby, sing to my faint heart. I take it all unshrinking. My God is true, each morning new. Sweet comfort yet shall fill my heart. And pain and sorrow shall depart. Whatever my God ordains is right. It shall my stand be taken. No sorrow, need, or death be mine. Yet I am not forsaken. My Father's care is round me there. He holds me that I shall not fall. And so to Him I belong. Tayo po'y manalangin. O Lord, we pray and thank you sa araw po na ito na muli ay kami po ay inyo po sama-sama. Samahan niyo po kami sa buong maghapon, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Ama. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan upang aming pumaunawaan ng aming pong mga mapapakinggan mula sa inyong mga ngaral. Salamat po sa buhay at kalakasan ng meron sa bawat isa. Bigay niyo po sa amin ng inyong Espiritu Santo sa bawat isa to secure po our faithful obedience for you today and the days to come. Ito po ngayon, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ay po yung mga kaupuna. Muli po ay ating pong buksan ang ating mga Biblia para po sa ating scripture reading. Nanayahan ko po ang bawat isa na buksan sa mga gawa. The Book of Acts. Mga gawa, Book of Acts, chapter 1, verses 1 to 11, mga talata 1 hanggang 11. Nung last Sunday po ay natapos po natin ang Book of John. Pinagpapatuloy po ng aklat ng mga gawa ang salaysay ng Ebanghelyo ni Lucas sa pamamagitan po ng paglalahad ng kasaysayan ng Kristyanismo mula sa muling pagkabuhay ni Jesus hanggang sa panahon na si Apostol Pablo ay malayang nangaral ng Ebanghelyo sa Roma. Sa ating pong babasahin, Acts chapter 1 verses 1 to 11, O Teofilo, sa unang aklat ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus
mula sa simula. Hanggang sa araw na iakyat siya sa langit, pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos na siya ay magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita na ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig ninyo sa akin, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naaabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo. Nang sila'y nagkatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihang pababa sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may 2 lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit. Verse 11, na nagsabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakita pagpunta niya sa langit. Purihin ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Sa ating pong binasa, Acts chapter 1 verses 1 to 11 ay nagsisilbing tulay mula sa buhay ni Jesus sa Ebanghelyo tungo sa misyon niya o misyon ng simbahan. Ito ang pagpapatuloy ng salaysay ni Lucas kung saan pinangako ni Jesus ang Espiritu Santo. Nagbigay ng utos na maging saksi sa buong mundo at umakyat sa langit na nagpapatibay sa pagpapatuloy ng kanyang gawain. Ang bahaging ito ay nagtuturo na ang simbahan ay hindi nag-iisa dahil sa Espiritu Santo at mayroong silang misyon na maging saksi ni Jesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Bilang tugon po sa ating binasa, inanyayang kung lahat ng muli tumayo, tayo po'y umawit, a hymn of glory, let us sing. Glory, let us sing. You throughout the world shall ring. Hallelujah, hallelujah. Christ by your road before untried, ascended to the throne of God. Hallelujah, 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 hallelujah. The Holy Apostolic Band upon the Mount of Olives stand. Hallelujah, hallelujah. And when his followers they see Jesus' resplendent majesty. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To whom the angels throwing nigh, I stand and gaze upon the sky. Hallelujah, hallelujah. This is the Savior, thus they say. This is his noble triumph day. Hallelujah, 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 hallelujah. Again shall he behold him so, as he today hath seen him go. Hallelujah, hallelujah. In glorious pomp ascending high, up to the portals of the sky. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us pray. Lord, once again, we thank you for this wonderful day. We thank you, Lord, for all the blessings that you've given upon us, imparted upon us for the whole week. You preserve our lives, you provided our needs. You give everything, Lord, sa aming buhay sa mga nakalipas na araw. Lahat galing po sa ito, kahit na pagsubok, kahit na sakit, karamdaman, Panginoon, galing po sa ito. Pinalampas niyo po kami, Panginoon, sa mga prosesong ito ng aming pagiging banal, Panginoon. Kaya kami naririto, pupurit at pagpapasalamat sa iyo. Ibabalik ang lahat ng luwalhati ang papuri sa iyo, Panginoon. Kaya katagpuin niyo po kami. Patuloy niyo kaming kahabagan, Panginoon, na kami ay iyong patuloy na iniingatan at binibigyan ng aming pangangailangan. Kulang ang aming mga salita para ikaw ay purihin at pasalamatan. Kulang ang aming buhay para ibalik sa iyo kung anong ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan binigay mo ang iyong bugtong na anak upang siyang magdusa sa kasalanang hindi niya ginawa. Kami ang gumawa ng mga kasalanang ito na nagbigay sa amin ng kapahamakan. Pero ang sinukli mo sa amin, Panginoon, ay buhay na walang hanggan. Kaya nagpapasalamat kami na kayo, Panginoon, ang gumawa nito ng lahat sa aming buhay para maibalik kami sa iyong harapan na kami makasamba, Panginoon. Kaya katagpuin niyo pa rin kami, kahabagan niyo pa rin kami, Panginoon. At palakasin niyo aming pananampalataya na madalas ay nangihina dahil ang aming laman ay hinahatak ng kasalanan. Kaya ang iyong mga salita, ang pagtitipo na katulad nito, ang pagsamba na katulad nito, Panginoon, ay nagpapabalik sa aming kasiglahan sa pagsamba sa iyo, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya isang pagpapala na kami pinagsama-sama po ninyo. At sa araw na to, busugin kami ng iyong mga salita. Maging buhay ang mga pangangaral na aming mapapakinggan. Maging sapat ito sa aming pakikiharap sa iyo, sa mundo na ito na nahulog sa kasalanan. Kaya pag-isahin niyo kami bilang iyong mga mananampalataya, mga kasama namin doon sa Morong, sa SGC at mga kaisa namin sa pananampalataya doon sa langit at dito sa lupa. Ikaw ang aming masamba, Panginoon. Ikaw ang aming mataas. Sa aming pag-awit, maging buhay ito, ang bawat titik nito sa aming puso. At ito'y magsilbing aming papuri sa iyo, Panginoon, na ikaw lamang ang aming mataas at maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. At maaari po tayo makaupo.
At bago po tayo makapakinig ng pangaral mula kay Brother Giro, na gusto pong gagawin natin Panginoon, tayo po'y mawit muli sa ating preparatory hymn. How good is this to thank the Lord? How good it is to thank the Lord and praise to Thee, Most High abhor, to show Thy love with morning light and tell Thy faithfulness each time. Be good it is Thy praise to sing, and all our sweetest music bring. O Lord, with joy my heart expands before the wonders of Thy hands. Great works, Jehovah, Thou hast wrought, exceeding deep Thine every thought. O foolish man knows not their worth, nor he whose mind is of the earth. When as the grass the wicked grow, when sinners flourish here below, then is there endless ruin nigh. But Thou, O Lord, art throned on high. Thy foes shall fall before Thy might. The wicked shall be put to flight. The righteous man shall flourish well, and in the house of God shall dwell. He shall be like a goodly tree, and all his life shall fruitful be. For righteous is the Lord, and just He is my rock, in Him I trust. Amen. Tawagin po natin si Brother Giro. Sa pong mapagpalang araw ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At bilang panumula muli ay dumako tayo sa panalangin. Let's come to the Lord in prayer. Kaming dakilan Diyos, mapagyan, salamat nga po muli sa inyo pong putihan sa amin na pinagkalooban nyo kami ng oras para po dito sa pangaral ng po salita. Dalangin namin Panginoon na maipahayag ito ng payak, maunawaan, na simple, at ang dalangin namin na kumilos po ang inyong pong banal na spirito sa aming kalagitnaan, na tunay ngay magbukas ng mga mata, ng mga tenga, mga puso at buong diwa. Hiniling namin na kayo rin ang gumawa ng gawa ng pagliligtas, gawa ng pagtawag, at gawa ng pagpapatibay. Hiningi rin namin na ang panahon na ito ay lalo pa magbigay, magdulot ng kagalakan sa mga nasa inyo na, at magiging pong paraanan ng pagtawag ng mga wala pa po sa inyo. Hiningi namin na sa likod na ito, ang inyong pong pangalan siya madakila, at kayo nga lang rin na siya mapangaral at mapahayag. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Marami po siguro mga estudyante dito na sabihin natin yung list o hindi masyadong paborito na subject. Siguro number 1 na dyan yung math. Marami siguro ayaw ng math. Pero pumapangalawa at hindi nalalayo marahil ay yung aralin ng kasaysayan, history. Yung iba nga, sabi nga nila, nakakaantok yung history. Bakit pag-aaralan natin dead people, dates, saka yung mga ginawa na kasulatan,
marahil siguro sa panahon ngayon, hindi na uso yung basahin, yung mga gawa ng mga nauna sa atin. Pero kung ganito man yung pananaw ng mga estudyante sa kasaysayan, may good news po ako sa inyo. Sapagkat ang kasaysayan papunta sa katapusan. Linear yung kasaysayan. Hindi po ito paikot, hindi po ito, sabi natin, cycle, no? Kundi ito ay may definite na end at doon nga papunta yon. Kahit sa panahon natin ngayon, tayo mismo ngayon, kahit sa yung kahapon, hindi na natin mababalikan. Yung kasalukuyan natin, sabi natin point A ito, papunta sa point B, darating at darating sa future point B at matatapos din. So, yung mga alaala natin, sabi nga nila, iniiwan natin sa nakaraan at tayo ngayon nagmo-move on sa hinaharap. At ganun din naman para sa mga mananampalataya na we can rejoice. Meron tayong kagalakan na ano man yung mga paghihirap natin pinagdadaanan, ano man yung mga hindi magagandang bagay na napagdaanan natin sa mundo na ito, ay meron itong culmination, meron itong katapusan. At lalo pa, ito yung sasabihin natin, wonderful at marvelous ang mangyayari ng katubusan, yung redemption, in its fullness, pagbalik muli ng ating Panginoong Heso Kristo. Kagaya nga po ng ating napag-aralan kanina sa Sunday School, sa pagbabalik muli ng ating Panginoong Heso Kristo, sa huling araw, ay naroon, magsisimula ang magpawalang hanggan, yung tatawag na final state. Pero ang tanong, kaibigan, kung ikaw ay wala kay Kristo, paano mo i-spend? Parang sabihin natin, live life to the fullest sa kasalukuyan. Pero pag natapos yun, at definitely matatapos ang oras mo sa mundo na ito, saan ka nga ba matatagpuan? At kaya ito rin yung ating titingnan ngayon sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral natin. Yung serye po natin ay nasa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians at tayo ngayon nasa chapter 4 na. At sa umaga na ito, ibabasahin natin mga natitirang verses dito sa chapter 4. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Basahin po natin at buksan niyo po yung Biblia at babasahin ko po ang verses 13 to 18 ng chapter 4 ng 1 Thessalonians, ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayo nabubuhay na natitira ay agawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay mapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tandaan po natin ang mga taga-Thessalonica, sila ay bata pa lamang sa pananampalataya, infant pa lang in the faith. At hinimok sila ng Apostol Pablo, itong mga mananampalataya ng taga-Thessalonica, na sila ay manindigan, tumayo na may tumindig ng may katigasan at sabi natin to stand firm in the faith. At ipakita nila ang kanilang pananampalataya ay totoo at buhay at ito ay mula lamang sa Diyos. Sa paanong paraan? Napakaraming binigay ng Apostol Pablo na prinsipyo para sa mga taga-Thessalonica kung paano nila gagampanan ito. At nakita nga natin nung nagdaang mga linggo, ang pagmamahalan na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao, lalo na sa kapatiran. At ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang pag-ibig na ito na kanila dinidemonstrate ay lalo pa nilang gawin more and more, to love one another more and more. At pinangaral din, sinulat ni Apostol Pablo ang kalooban ng Diyos sa kanila, the will of God for them,
Ito yung kanilang pagpapabanal, sanctification. Ito layunin at ito yung kalooban ng Diyos para sa kanyang mga tinubos, that they are to be sanctified and reflect both love and godliness before men. Hindi lamang sa pribadong mga panahon, kundi higit pa sa mga pampubliko at ito yung maging evident sa kanila. Na bagamat ito'y totoo na sa mga taga-Thessalonica, na gawin pa nila more and more at maging totoo rin sa kanilang pribadong mga buhay. Nabanggit ko nga noong nakaraan na marami ang nahulog in private bago pa mahulog in public. Ibig sabihin lamang sa panahon na sila lang nakakaalam, marahil sila lang ay naroon, ay nandun na yung kanilang pagkahulog. Ito nga ibabala sa mga nagsasabing mananampalataya na kamusta ang buhay natin privately. Kamusta yung buhay natin in our own private things. Kaya ito rin yung naging magandang patuto, paghihimok sa mga taga-Thessalonica. Private and public, before God and before men. At ngayon ay nagbigay pa ng additional charge, Apostol Pablo. Paul gave them these charges in order that they would encourage one another. Paghihimok sa bawat isa. Hindi lang ito pansarili, kundi ito para sa kapatiran to build up one another in hope and love. Kasi ganun ay sila mag-look forward sa araw na iyon na tiyak na paparating. At ang paparating na araw na iyon ay ang araw ng Panginoon. Nawa, pag dumating ang araw ng Panginoon na iyon, ay hindi sila matagpuan na may pagkukulang. They would not be found lacking. At ano yung bagay na maaaring maging kulang? Ito yung mga nabanggit niya before. Pagmamahal, pag-ibig sa Diyos at sa tao, at kabanalan, sanctification. At ganito rin sana tayo. Kung ikay mananampalataya na na kay Kristo, dumating man ang huling araw na iyon sa pagbabalik ng ating Panginoon o tawagin ka man mula sa mundong ibabaw na ito, naway matagpuan ka na may pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa at merong kabanalan na sa ganun ay makita natin ang mukhaan ang ating Panginoong Hesukristo. At mula dito sa mga teksto na ating pagbubulay-bulayan sa umaga na ito, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18, ang mensahe ko po na dala-dala sa atin ay ganito. The certainty of the second coming greatly encourages believers to live sanctified lives and prepare them for the final judgment. Ang katiyakan ay ikalawang pagpaparito ay lubos na naghihimok sa mga mananampalataya na mamuhay na may pagpapabanal at inihahanda rin tayo para sa huling kahatulan. So naroon, ito yung encouragement. Ito ay exhortation para mamuhay tayo sanctified lives, buhay na may pagpapabanal, sapagkat ito ay inihahanda rin tayo para sa araw na iyon, sa huling kahatulan. Tandaan natin sa muling pagpaparito ng ating Panginoon sa Kristo, yan na nga yung final judgment. Sabi nga ng ating Panginoon, sa kanyang muling pagbabalik, hindi ito para sa kaligtasan, ito ay para sa kahatulan. Ang salitang Griego na ginagamit dito, yung parousia, yung pagbabalik muli ng ating Panginoon, describes the arrival of a person. May paparating. Ito yung kanyang description. Bagamat, gaya na sa scripture reading natin, ang ating Panginoon Kristo ay pumalangit na, umakyat, nag-ascend to heaven. We must avoid the mistake of neglecting His presence in the present. Marami siguro nagsasabi, umakyat na ang Diyos sa langit. Umakyat na nga si Kristo sa langit, wala na siya dito. Pero wag natin isipin na ang kanyang presensya ay wala sa ating kalagitnaan, wala sa ating kasalukuyan, at wala sa ating hinaharap. Christ is with His people as His Spirit ministers to us through the Word of God, through prayer, through the sacraments. Nandoon ang presensya ng Diyos. At ang una nga niyang pagpaparito ay para i-advance ang kaligtasan, para tubusin ang mga nasa Kanya. Nasa ganun ay ito nga yung sa Sunday School natin kanina, yung mga age to come na mga pangako ay narito na sa kasalukuyan in this age. Bagamat ang mga bagay nito marahil ay iniisip ay nasa pang hinaharap pa, ngunit ito'y totoo na sa kasalukuyan. Na sino man na kay Kristo, siya ay bagong nilikha. The first coming was an advancement in salvation.
Yung kahatulan na dapat ay nasa iyo, igagawa sa iyo, ay in advance na. Binayaran ng ating Panginoon. At ito nga hindi na ipapahayag, hindi na ipoproklama sa huling araw. And the second coming will conclude and culminate all history. Sa kanyang muling pagpabalik, wala nang panahon na kasunod. Wala nang bukas. Pwede magpawalang hanggan na. No more history after that momentous event. Everyone will give an account. All our works, all our words will be made known. Bubuksan ang mga aklat, ipapahayag yung mga bagay na ating ginawa, mga bagay na ating inisip, mga bagay na ating naranasan o pakiramdam, mga bagay na sinabi. Para isipin natin mga kapatid, sa huling araw na yon, marahil meron napakalaking projector na ipa-flashback ang buhay mo, lahat ng iyong ginawa at sinabi for everyone to see na walang magsasabi na ikaw ay hindi guilty. Ngunit kung ikay na kay Kristo, meron kang advocate sa harapan ng Ama na nasasabihin, Ama, patawarin mo ang tao na ito sapagkat binayaran ko na ang kanyang mga kasalanan. Kaya ang pagbabalik muli ng Panginoong Jesucristo, in that final day, in that last day, yan ay babala sa mga mananampalataya na sa kasalukuyan tayo ay magpagal sa kabanalan. We must strive for godliness in sight of God and in sight of men. Dahil merong huling kahatulan na paparating. At bagamat kung tayo ay totoo na kay Kristo, naroon na may kapatawaran, ngunit kung ikaw sinasabi mo ikay mananampalataya pero hindi ka naman talaga na kay Kristo, wala kang kasiguraduhan dahil ikay hatulan sa huling araw. Kaya muli mga kapatid, the certainty of the second coming greatly encourages believers to live sanctified lives and prepare us for the final judgment. Tingnan natin muna ito sa dalawang hati o dalawang bahagi. Unang-una, ang mananampalataya na may kaalaman ay lubos na mahihikayat na may aliw. Well-informed believers are greatly encouraged and comforted. Ito yung kailangan ng mga mananampalataya. They must be well-informed. Sila'y naturuan sa salita ng Diyos. Sa ganun ay meron silang aliw. Meron silang tamang encouragement sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. At ang ikalawa ay tingnan natin na para naman sa lahat, all should prepare for the final judgment. Na ang lahat ay magkaroon ng paghahanda sa huling kahatulan. Kung ikay mananampalataya, ang kailangan mo ay pagtuturo, well-informed, na sa ganun ikay ma-encourage at maihanda ka. Pero para sa lahat, dapat meron tayong paghandaan, meron tayong preparation, meron tayong appointment. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat sa huling paghahatol. So tingnan muna natin, well-informed believers are greatly encouraged and comforted. Dito sa verses 13 hanggang 16. Sinimulan ito ni Apostol Pablo na sinabi niya, mga kapatid, nais naming malaman ninyo. Ito yung kanyang panimula. Dito sa section na sabi nga ang pagdating ng Panginoon, the coming of the Lord. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo. Ina-address na Apostol Pablo ang kanyang mga sinusulatan bilang mga kapatid sa pananampalataya at nagsusupply siya, nagbibigay siya ng pagtuturo, giving them teaching. Nais naming malaman ninyo. Magbabahagi siya ng pagtuturo sa kanila. So, sinusupply niya yung mga bagay na maaaring nagkukulang dito sa mga mananampalataya na ito. Sapagkat tandaan natin, maraming pag-uusig, maraming afflictions, persecutions na kinakarap ang mga taga-Thessalonica. At ang kailangan nga nila, sabi ni Apostol Pablo, aside from prayers, kailangan nila ng pagtuturo to supply what is lacking. At ito na yung pagtuturo na yon. Ang tungkol sa mga natutulog, concerning those who are asleep. Tandaan natin, ang salitang asleep yung ginamit dito, ito yung tatawag na euphemism lang. Hindi ito literal na natutulog.
Well, sa oras natin siguro, no, iliteral natin, huwag tayong matulog para mapakinggan natin yung salita ng Diyos. Pero ang ginamit dito na Apostol Pablo, ito euphemism lang. Ano yung euphemism? Halimbawa na lamang, sinasabi natin, ginagamit natin yung words na comfort room para sa lugar na palikuran. Diba? Para mas maganda yung tunog, para hindi masyadong offending. O di kaya sa nagaganap na digmaan sa Middle East, tinatawag na lang, ang term na lang ay collateral damage kaysa doon sa mga civilian deaths. So ito yung mga other way to explain. Gumagamit ng mga salita na mas magaan para hindi sabihin natin hindi offending. So itong asleep na ito euphemism. At ang naging makikita natin na dilemma na kinakaharap kung kailangan supplyan ni Apostol Pablo ng pagtuturo at ang mga taga-Thessalonica sapagkat ang concern nila yung mga namatay bago pa sa muling pagbalik ng ating Panginoon. So marahil ito yung question, ano yung mga mangyayari o ano na yung nangyayari doon sa mga namatay bago bumalik ang ating Panginoon? Sila ba ibubuhayin muli? Marahil ito yung mga tanong na umiikot at ngayon ina-address na ni Apostol Pablo. Upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa, so that you will not grieve as those who are without hope. So, tingnan natin, sino ba yung mga nagluluksa na walang pag-asa? Ang mga walang Kristo, ang wala kay Kristo. Sila yung mga walang pananampalataya. Sila yung walang pag-asa. Siguro sa kanilang system of belief, pag namatay ang tao and that's it, wala na. Pero kung ikay mananampalataya, nakita mo na ikay magpapatuloy yung existence mo ay nandun pa rin at makakasama mo ang ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon doon sa thief on the cross, today you will be with me in paradise. Yes, today sila mamamatay. Pero hindi doon natapos. Nakasama niya ang kanyang kinaluguran, kanyang kinahabagan sa paraiso. So upang huwag kayong malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Ina-address sa Apostol Pablo yung mga mananampalataya na huwag kayong maging gaya nila. Bagamat nariyan yung kalungkutan, totoo sa buhay ang grieving, lalo na kung ikay namatayan, dumaan sa loss of a loved one, totoo yung grieving. Pero hindi ka dapat malungkot na walang pag-asa. Iba yung nalulungkot na may pag-asa kumpara sa nalulungkot na walang pag-asa. Kung ikaw ay na kay Kristo at ang mahal mo sa buhay ay kay Kristo, ngunit siya'y nauna na sa'yo, meron tayong pag-asa na magkikita tayo muli. Hindi kagaya ng mga wala kay Kristo. Kung kaya tayo din, maharap man tayo sa mga kaganapan na gaya nito, naroon yung ating kalungkutan, dahil tayo yung mga tao, mahal sa atin, ang nauna, pero meron tayong pag-asa. Being uninformed about the situation of believers in Christ that have died. At ang mga taga-Thessalonica na ito, sila'y nagluluksa. Iniisip nila na marahil ang mga namatay ng mga santo na ito ay iba na yung kanilang kalalagyan. Marahil hindi pa malinaw sa kanila kung ano yung mga mangyayari yung oras na namatay ang tao. Yung tinatalakay natin individual eschatology. Marahil hindi pa malinaw ito, kaya sinusupply ni Apostol Pablo yung pagtuturo. Na sa ganoon, sila may pag-asa pa rin. Hindi sila maging gaya ng mga pagano na walang pag-asa. At ito ang lumang tipan na siyang background na bagong tipan, it depicts the final resurrection. At ang nasa kanilang isipan, minsan lang naman mangyayari ang resurrection. Pero may nag-resurrect ang ating Panginoong Kristo. Siya'y nabuhay muli. So therefore, sa kaisipan ng mga Hudyo, na ang kanilang pinagbabasihan, yung kanilang aklat ay lang lumang tipan. Bagamat nandun yung resurrection, pero isang beses na mangyayari to. At nabuhay muli ang ating Panginoon. Ano na mangyayari dito sa mga hindi nabuhay muli? Christ have risen. At sabi nga dito, nagkaroon ng takot ang buong lupa sapagkat nangyari yung resurrection. Kaya nagtanong ngayon, ano mangyayari ngayon? Kung si Kristo lang ang nabuhay muli, ano mangyayari sa mga mahal namin sa buhay na hindi nabuhay muli? Sabi nga sa verse 14, sapagkat kung tayo sumasampalataya si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin na Diyos na kasama niya.
Pero hindi nila nakita na buhay muli. So nandoon. Pero ang binigay ni Apostol Pablo, ito yung encouragement na sila'y dadalhin din ng ating Panginoon na kasama niya. They will be with Him. Kagaya ng thief on the cross. At sa verse 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Bagit ko nga kanina, itong pagtulog ay euphemism. Sleeping is a euphemism for death. At lalo, ito rin ay makikita sa mga ancient writings. Pero bagamat yan ay totoo, ang sabi nga sa verse 16, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. So in short, kung lalagyan natin ng chronological or logical order, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, unang mabubuhay yung mga namatay kay Kristo, at sino man yung datnan na buhay pa sa panahon na iyon, sila yung susunod. Mauunang mabuhay ang mga namatay kay Kristo bago yung mga sumunod na buhay pa. At ito yung ginawa ni Apostol Pablo na pagtuturo para ma-encourage sila. Nandyan pa rin, mabubuhay muli ang mga nauna sa inyong mga mahal nyo sa buhay. Sila mabubuhay rin muli. At kayo ngay hindi dapat mawalan ng pag-asa sapagkat sila bubuhayin muli ng ating Panginoon. At tayo ngayon, bilang mananampalataya, marami tayong kilala ng mga mananampalataya na nauna na sa atin. Believers must respond to death until Christ comes again by not grieving with hopelessness and despair. Yes, nandun yung grieving. Masakit. Pero hindi tayo dapat magluksa na walang pag-asa. Tayo pa nga dapat yung puno na pag-asa. Ano kung alalahanin natin sa mga lamay na na-attendan natin, naroon ang pangangaral ng salita ng Diyos para sa mga buhay. Sapagkat meron tayong pag-asa na gusto rin natin na ibahagi rin sa kanila upang sila rin ay magkaroon ng ganung klaseng pag-asa na hindi natatapos sa mundong ibabaw na ito ang buhay. Bagamat tayo nagluluksa, bagamat tayo nahihirapan mag-cope up, pero nandoon yung ating pag-asa. Hindi nawawala ang ating pag-asa sapagkat nabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo. At sabi nga niya dito na sila rin ay bubuhay na gaya ng ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala ba tayo na binuhay muli ng Ama ang anak? Kanina lamang binasa natin scripture reading, siya binuhay muli at siya ay nagpamalangit. At sa ganung paraan din siya ay babalik. At ang ating mga mahal sa buhay ay bubuhayin muli. Grieving is natural even for believers when the death of a loved one occurs. Ang ating Panginoon nga, namatay si Lazaro. Diba siya'y nalungkot? Parte ng pagiging tao ang kalungkutan. Kaya sabihin natin, parang napaka-plastic in some sense na hindi nalulungkot ang tao kung namatay ang kanyang mahal sa buhay. Pero tandaan natin, maging malinaw nawala sa atin. Iba ang grieving without hope at ang grieving with hope. Ayun ang pinagkaiba natin sa mga wala kay Kristo. Meron tayong dapat pag-asa. It must be with hope kung ikaw ay totoong mananampalataya at ikaw ay sumasampalataya kay Kristo na buhay muli, umalangit at babalik muli sa huling araw. Kung ikaw ang mananampalataya na yan, ikaw ay may tanging pag-asa. Isa po sa paboritong pelikula ko nung tumatanda, ayoko gamitin lumalaki. Nung tumatanda ay yung pelikulang Forrest Gump. Siguro kung familiar yun, marami sa atin. Isa sa well-known na quote doon, sabi niya, "Life is like a box of chocolates. You'll never know what you're gonna get." Totoo naman, lalo na kung assorted yung binigay sa atin ng box of chocolates. Ang kukunin natin kung walang tinginan, minsan, di ba, may kasamang nuts, minsan, sabi natin, may mint flavor pa, minsan may prutas, o minsan dark chocolate, o minsan may kasamang gatas. So, hindi natin sure, o hindi natin alam kung ano yung makukuha natin. Ganito rin yung buhay natin, mga kaibigan, mga kapatid. Buhay natin sa mundong ibabaw na ito ay mixed bag yan. Hindi lahat matamis.
May mga karanasan na manghang at mapait. May mga kulay na matingkad, may mga kulay na malabo, may mga malabnaw, meron mga, sabi natin, kasaganahan, merong kalungkutan, may kapaitan, may kagalakan. Ngunit lahat ng yan ay nasa isang buhay. Ganito man yung pinagdadaanan ng isang mananampalataya. Ito man yung laman ng probidensya ng Diyos para sa ating individual na buhay, sa kasalukuyang buhay natin. Kung meron tayong tamang pagkakaunawa, if we are well informed of this life and in our death, yan ay magbibigay sa atin ng encouragement paano tayo mamumuhay na may pag-asa, bagamat tayo nagluluksa, tayo nahihirapan, tayo may kagalakan, may kalungkutan, at yung buong spectrum na yan. Kung ikaw ay well-informed Christians, you have that hope. Hindi ka mabubuhay sa kawalan ng pag-asa at hindi ka mabubuhay sa despair ng kamatayan. The dead may have fallen asleep, but they live in this life and onto the next as believers are in the Lord. Lahat na kay Kristo ay mabubuhay muli. Ang mahal mo man sa buhay ay nauna na sa iyo. Maring sabihin na gamitin na sila namatay na sila na nagpapahinga, sila ay mabubuhay muli. At ikaw, sa oras na iyong kamatayan at sa araw ng pagkabuhay muli, makakasama ang mga mahal natin sa buhay magpawalang hanggan. Because we are in the Lord. Nawa ay huwag tayo mawalan ng pag-asa. Huwag rin tayo magluksa na walang pag-asa. At higit sa lahat, kung ikaw kaibigan ay wala pa kay Kristo, naway maging totoo at maging malinaw sa iyo ang buhay na ito may hangganan. At pagkatapos niyan ay kahatulan na lamang. If we are truly in Christ, then we should not grieve like pagans, but have hope in death. Sabi nga nila ang kamatayan na siya magtatawid sa atin sa magpawalang hanggan. Yes, kung ikaw ay naki Kristo. Sabi nga ni Fanny Crosby, isa siyang hymn writer na bulag. Sa oras ng kanyang kamatayan at pagdilat muli ng kanyang mata, ang kanyang magigisnan ang Panginoon na nagligtas sa kanya. Nawa ito maging totoo rin sa atin mga kapatid. The reason is because Jesus died and rose again. And His resurrection points us towards that final resurrection of all the saints. Sa huling araw, sa kanyang muling pagpabalik, at sa huling kahatulan. In that final judgment, nandun ang pagkabuhay muli, naway matagpuan tayong hindi nagkukulang. Si D.L. Moody, o si Dwight L. Moody, isa po siyang Christian evangelist na nung panahon na late 1890s ay unti-unti na nag-decline yung kanyang kalusugan. At nung siya ngayon namatay nung 1889. At so huling umaga ng araw na yon, noong 1889, sa kanyang buhay, ang kanyang anak ay narinig siya sa kanyang huling hininga. Sabi nga ni D.L. Moody daw, "Earth is receding, heaven is opening, God is calling." And after that, he breathed his last. Nawa kapatid, ganito rin yung makita natin sa huling araw natin. Bagamat mahirap, masakit, lalo na kung tayo may pinagdadaanan at sa huling ating deathbed, pasakit yung ating katawan. Nawa maging totoo rin ito. If we are well informed, if we are educated in the Word of God, lumilipas na, nawawala na ang mundong ibabaw. Ang langit ay bumubukas at ang Diyos natin ay tumatawag. Di ba ganito rin yung sinabi ni Stephen na siya'y pinagbabato. Nakita niya ang ating Panginoon sa kanyang trono na tumayo at inaabot siya. At upang siya'y kunin papunta sa magpawalang hanggan. After D.L. Moody died, yung kanyang funeral was a scene of triumph and joy. Di ba napakaganda kung tayo siguro mamamatay. Nawa, Panginoon, loobin mo na ang aking funeral din ay maging araw ng kagalakan para sa mga nakikristo. Those in attendance sang hymns to God
celebrated His life, and glorified God for His faithfulness. Bagamat nandun pagluluksa, pero sila yung punong-puno ng pag-asa. Nawag ganito rin tayo bilang mga mananampalataya. At yan nga, ang kamatayan nga ay resulta ng kasalanan. Bagamat tayo nandito pa sa mundong ibabaw na ito, meron paparating na magpawalang hanggan na tayo tatawid ng ating river Jordan na kung saan ang pintuan ng langit ay bubukas para sa mga nasa Kanya. Therefore, we have hope even in the midst of death, because if we are in Christ, then we will live again. Ang ating pisikal na pangangatawan ay baring iwan lamang natin dito sa mundong ibabaw na ito, ngunit ang ating existence ay magpapatuloy hanggang sa huling araw na yon at tungo sa magpawalang hanggan. Kaya naway magkaroon ng encouragement kung ikay na kay Kristo, na gaya ng ating Panginoon na nabuhay muli, ang iyong mga mahal sa buhay na nauna na, at ikaw rin sa araw na iyong kamatayan ay mabubuhay pagdating ng huling araw. At anong tinuturo sa atin ito? Ang ikalawa ay magkaroon tayo ng paghahanda sa huling kahatulan. Lahat ay mamamatay. Lahat ay haharap. Kaya dapat ang lahat ay magkaroon ng paghahanda. Habang ina-address ng Apostol Pablo yung kaligtasan at yung mga mangyayari pa sa mga nauna na mananampalataya, nagbigay rin na straightforward na teaching si Apostol Pablo patungkol sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. Sabi nga niya dito sa verse 16, nabanggit kanina, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Resurrection includes bodily nature, yung katawan. Merong katawan ngayon na ibibigay sa iyo angkap o angkop kung saan ka patungo. Kung ikaw ay patungo sa magpawalang hanggang pagpapala, ang katawan ay angkop doon. Kung ikaw naman ay papunta sa magpawalang hanggang kahatulan, ang katawan na ibibigay sa iyo ay angkop sa magpawalang hanggang kahatulan. Bodily resurrection. It includes our bodily nature, yung physical component natin. At yan nga yung nasabi natin, unique in the Christian faith, laban sa mga systems of belief nung panahon dati. At yan din naman ang pagpapatuloy ngayon. Because we believe in the resurrection. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, kung sa araw na bumalik ang Panginoon in that last day, at bumalik ang ating Panginoon at ikay buhay pa, tayo ngayon yung natitira na yun, Paul is comparing the resurrection of the dead to the transformation of believers who are living when Christ returns. Bagamat merong resurrection, bibigyan ng mga namatay ng katawan ng angkop sa magpawalang hanggan, kung ikay nabubuhay sa araw na yun, itatransform ka rin na angkop din sa parang kung saan ka patungo. Ay agawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawarin. Ginamit ito bilang sudden, biglaan, susunduin, aagawin. Kasama sila, by which the glory of Christ draws His people in His sovereign power. Sa pagbabalik muli ng ating Panginoon, may resurrection. Sa mga nabubuhay, itatransform sila at yan ay biglaan. Aagawing kasama nila. At sa gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Final state for all eternity. At kung kaya't yan pa isa pang dahilan na binigay ng Apostol Pablo kung bakit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Yan pa isa pang dahilan. The dead will be raised in the last day at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Sa buhay na ito, meron paghihiwalay. Pag namatay ang ating mahal sa buhay, wala nang koneksyon, naghiwalay na. Ngunit sa huling araw, makakasama natin magpakailanman. At yan ngayon dapat nagbibigay ng kagalakan sa atin. Much hope kaysa pa doon sa paghihiwalay na nangyari. Sapagkat darating ang araw na makakasama natin ang Panginoon at kasama natin sila magpakailanman. The eternal age of glory is designated to fulfill God's promise to dwell with man forever. Di ba ito yung pangako ng Diyos sa kanyang tipan?
I will be your God, you will be my people, and I will dwell in your midst forever. Mangyayari yan in its all fullness sa magpawalang hanggan. At kaya panghuli sinabi ng Apostol Pablo sa verse 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Kausap ni Apostol Pablo yung mga buhay na mananampalataya sa Thessalonica. Bagamat ang kanya sinupply na teaching ay totoo, ang hamon ngayon sa kanila sa buhay nito in their present life, they give comfort to one another. Sila ay magbigay aliw sa isa't isa sa harapan ng suliranin at sa harapan ng inevitable na kamatayan. Ang ginagawa ni Apostol Pablo na punto dito ay nandoon yung kanya pagtuturo para sa mga mananampalataya. Pero para sa mga hindi mananampalataya, yan ay dapat greater worry para sa iyo. Kung meron man dito yung wala pa kay Kristo, you must greatly worry about the final judgment. Sapagkat ikay ngay matatagpuan na hubad, wala kay Kristo, mananagot para sa iyong mga kasalanan, magpawalang hanggan. At ang katawan na ibibigay sa iyo ay angkop din sa magpawalang hanggang katulan. Isa nga rin po, again, isa pang quote mula sa Forrest Gump. Sabi niya, Mama always said dying was part of life. I sure wish it wasn't. Ito yung gusto ni Forrest sana, na hindi parte ng buhay ang kamatayan. Tandaan natin, sa original design ng Diyos, wala doon yung kamatayan. Kung babalikan natin yung hardin, hindi dinisenyo, wala doon ang kamatayan. Ang kamatayan ay pumasok dahil sa kasalanan. Death is an enemy of Jesus. At yan nga yung huling kalaban na itatapon sa dagat-dagatan ng apoy. Kaya i-approach natin ang realidad na bumagsak na sanlibutan na ito. Ang realidad na tayo'y makasalanan din at na tayo na kay Adan. Lumapit tayo sa realidad ng kamatayan with respect to life and with that reflect our hope. Kung ikaw ay mananampalataya, bigyan mo ng dignidad ang buhay. Bigyan mo ng halaga ang buhay. Huwag mo i-take for granted yan. Sapagkat yan ay binigay ng Diyos para sa iyo. Na bagamat yan ay pinahiram lamang, gamitin mo yan upang magbigay kaluguran sa Kanya habang sumasalamin yan ng iyong pag-asa sa muling pagkabuhay. While unbelievers and believers alike will be raised, lahat naman ay mamamatay. Mananampalataya ka man o hindi ka mananampalataya, ikay dadaan sa kamatayan. At ganun din sa pagdating ng huling araw, mananampalataya ka man o hindi ka mananampalataya, ay magkakaroon ka ng katawan. They will experience very different results. Ay sa'y magpawalang kapagpapala, ay sa'y magpawalang hanggang kahatulan. And in that final day, our great shepherd will separate his sheep from the goats. Saan ka kaya matatagpuan, kapatid, kaibigan? Nandun ka ba sa kaliwa, sa kanan? Nandun ka ba sa mga tupa? O nandun ka sa mga kambing? At ang paparating na pagkabuhay muli na ito, hindi lamang warning para sa mga hindi mananampalataya upang lumapit kay Kristo. It also challenges believers in our attitude toward other people. Kung kaya't kalooban nga ng Diyos ang inyong kabanalan, pagpapabanal, the will of God, your sanctification, it is also the will of God, godliness before God and men. Kaya ang hamon sa iyo, kapatid, kung sinasabi mo ikay na kay Kristo, kamusta ang iyong pag-ibig sa kapwa, kamusta ang iyong pag-ibig sa Diyos, at kamusta ang iyong paglakad na may kabanalan. Pinakitaan ba natin ng pag-ibig? Pinakitaan ba natin ng pagsunod? Pinakitaan ba natin ng kabanalan ang mga wala pa kay Kristo at ang Diyos natin? So even when sin seemingly triumphs in this world, maaaring nakikita natin kaliwa kanan, maaaring kasalanan na nagtatagumpay sa mundo na ito, it is God's mercy that this warning is given to us. Habag pa rin yan ng Diyos. Walang makakapagsabi na nagkulang ang Diyos sa paalala. Wala rin magsasabi na nagkukulang sa kanyang salita sa pagpapaalala. At naway hindi rin tayo matagpuan na nagkukulang sa patutuon natin.
sa Ebanghelyo. Na sa ganun, sila rin ay tumakbo kay Kristo na siya namatay para magbigay ng kapatawaran sa kasalanan at pagkakasundo sa Diyos. At sa huling araw na iyan, hindi lamang yung mga kasalanan na siya mahayag, kundi yung mga ginawa rin natin para sa Diyos, sa kanyang kaluwalhatian, ang makikita at magbibigyan ng pagpapala. Si Colonel Robert Ingersoll, isa siyang literature writer, isa siyang prominenteng atheist. Kinalaban niya ang doktrina ng impyerno. He attacked the doctrine of hell. At ang sabi nga niya, ang religion, ito'y para lang kontrolin yung mga tao, para magbigay lang ng takot sa mga tao upang sumunod sa relihiyon. And that same year na namatay si Dwight Moody noong 1889, yun din yung taon ng kamatayan nitong atheist na ito. Pero bago no, hindi pa siya namamatay, nauna namatay sa kanya yung kanyang kapatid. What to expect? Isang atheist na lamay. Pero ang nagbigay ng eulogy ay itong prominenteng atheist na ito, si Ingersoll. Sa kanya sinabi sa lamay ng mga hindi naniniwala sa pananampalataya, ganito ang kanya sinabi: life is a narrow veil between the cold and barren peaks of two eternities. We strive in vain to look beyond the heights. We cry aloud, and the only murmur is the echo of our wailing cry. From the voiceless lips of the unreplying dead, there comes no word. But in the night of death, hope sees a star, and listening love can hear the rustle of a wing. Sa madaling salita, bagamat itong tao na ito ay atheist, hindi rin siya naniniwala sa pagkabuhay muli, hindi rin siya naniniwala sa impyerno. Pero ganun pa man, sa eulogy na kanya pinakamamahal na kapatid, hindi mapipigilan na merong kahit paanong pag-asa na nanatili sa kanya. Kahit isang tao na talagang tumalikod sa Diyos, kalaban ng Diyos, pero pagdating sa mga bagay na talagang tumatch sa kanyang puso, naroon uusbong pa rin na may pag-ibig. Hope sees a star even in the night of death. Nawa, kaibigan, kung wala ka pa kay Kristo, so, huwag mo na hintayin ang oras na yung kamatayan. Naway ngayon pa lamang ay makita mo na ang pag-ibig ay nagniningning. Ang pag-asa ay naroon kahit sa kadiliman ng kamatayan. Even a person so hatefully turned against the Bible and abandon any solid hope for the future, the great atheist kept that word hope sa kanyang vocabulary na kanyang kukunin sa oras ng huling hininga. Those who believe that this is the only life there is will only be in despair, sapagkat sila yung mga nag-grieve na walang pag-asa. Ngunit kung ikaw ay natagpuan na kay Kristo, you will grieve, yes, but you will have hope that is in Christ. Nawa ito rin yung pagsusumamo ng mga mananampalataya para sa mga wala pa kay Kristo. May pag-asa, at ang pag-asa ay kay Kristo. At bilang pagtatapos, only the work of God in redemption, specifically in sanctification, para sa mga believers, para sa mga mananampalataya, upang i-demonstrate natin yung godliness natin sa harapan ng mga tao at sa harapan ng Diyos, yan lamang yung maghahanda sa atin sa kahuling kahatulan. That is the only work that can prepare us in the final judgment. Sapagkat sa oras ng ating kamatayan, that settles everything. Wala na further work of sanctification. Sabi nga nila, sa yung araw ng kamatayan, sa yung huling hininga, diyan nagtatapos ng sanctification and glory begins. Para sa mananampalataya. Only the promise of the gospel reconciles us to God and takes us to His presence. But the fullness of redemption raises our hope towards the coming resurrection. Hindi ba mas masaya, mas buo, mas kompleto kung meron tayong glorified bodies as we use it for the glory of God? Wala na sakit,
Wala na luha, wala na epekto ng kasalanan, wala na sumpa ng kamatayan. Buong katawan at pagkatao natin ay magagamit para luwalhatiin ang ating Panginoon. But, on the other end, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, yes, magkakaroon ka rin ng katawan. Luluwalhatiin mo pa rin naman ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kahatulan sa iyo. Kung ang description nga ng salita ng Diyos ay nandoon yung apoy na hindi natutupok. Kung walang katawan, ito yung napakasakit, hindi natatapos na sakit. Much more kung meron ka ng katawan na angkop sa magpawalanggang kahatulan. Beyond compare. Unbelievers should grieve sapagkat ang iyong feeble body now, maaaring nakakaramdam ka na ng sakit, nakikita mo na yung infirmities na yung katawan, lalo pa sa magpawalang hanggan, lalo na sa harapan ng kamatayan. Na yan nga dapat maging daan sa iyo upang pagbulay-bulayan mo ang iyong mga natitirang araw. Sabi nga ni D.L. Moody, everybody wants to enjoy heaven after they die, but they don't want to be heavenly minded while they live. Kung ikaw ay mananampalataya, nawa matagpuan sa iyo na ikaw ay heavenly minded, nandoon yung kabanalan, nandoon yung pagpapabanal, nandoon yung pag-ibig sa Diyos at sa tao. At kung kaya nga, muli ito'y paalala, warning para sa lahat, either we die or Christ returns, whichever comes first, there will only be judgment when Jesus comes again. Hihintay mo pa ba yung kaibigan? Pinapangaral, linggo-linggo, pinapahayag si Jesucristo na namatay para sa kasalanan ng kanyang mga inibig. Siya'y muling nabuhay at nasa kanang luklukan ng Ama. Babalik muli para maghatol. Hihintay mo pa ba yun, kaibigan? Lumapit ka na kay Kristo ngayon bilang tagapagligtas kaysa ikay lalapit sa Kanya bilang iyong tagapaghatol. Come to Christ now as a Savior, then turn to Him, and He will come to you in judgment. May you have that greater sense of hope in Christ na siya magdadala sa iyo sa kamatayan at sa huling kahatulan. Tayo po'y magtapos sa panalangin. Muli, aming Diyos, salamat sa pagbibigay ninyo ng babala na ito na kami nga'y binigyan nyo ng warning sa inyong pong salita sa realidad ng buhay at sa realidad na bumagsak na sanlilikha. Tunay nga na ang kapanahunan ay magtatapos. Ang kasaysayan ay may papututunguhan na pagtatapos. At ang aming buhay din ay darating sa aming huling hininga, huling segundo, huling thoughts, at huling salita. Nawa ay magamit ang pangangaral na ito. Magamit ang mga salita ni Pablo na binigay niya sa mga taga-Thessalonica na magbigay ng encouragement sa mga nasa inyo na magkaroon ng pag-asa na hindi dito natatapos kundi meron pa kami nilulook forward na resurrection at sa inyo pong muling pagbabalik sa huling kahatulan na makakasama namin kayo sa magpawalang hanggang pagpapala. At maging babala rin to sa mga wala pa po sa inyo na bagamat darating ang pagkabuhay muli, naway hindi sila matagpuan at hindi sila mahatulan tungo sa magpawalang hanggang kahatulan. Hiningi namin na inyo pong habag na kumilos po sa kanila, inyo po sila tawagin sa pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan at mabigyan rin sila ng kagalakan at pag-asa tungo sa magpawalang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po tumayo at umawit po tayo ng ating tugon. Awitin na Abide With Me na naroon, nabanggit niya sa isa sa kanyang mga linya. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's vain shadows flee. In life, in death, O Lord, abide with me. Nawa, ito yung dalangin natin. Ito yung awitin natin. Lalo na kung ikay mananampalataya sa huling araw na iyon na makasama ka ng Panginoon at siya'y manatili hanggang sa iyong pagtawid. At kung ikay hindi mananampalataya, narito ang awitin na ito upang tawagin ka patungo sa krus ni Kristo. Tayo po'y umawit. Abide with me.
Fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, so abide with me. Swift to its close, yes, out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Chains and decay, with all around I see. Oh, thou who changest not, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can foil the tempter's power? Know like thyself, my guidance take in thee. Through cloud and sunshine, oh, abide with me. I fear no foe, with thee at hand to bless. Ills have no way, and 'tis no bitterness. Where wisdom stay, where great thy victory, I triumph still if thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes. Shine through the gloom and point me to the skies. As morning breaks and earth's faint shadows flee, in thy feet then, O Lord, abide with me. Let us pray, Lord, truly, in death or in life, abide us truly, Lord. Or we abide with you, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na ang buhay rito sa mundo ay maikli lamang. Time will come, Lord, ay kami haharap sa iyo. Nawa ang pagharap namin ay hindi bilang tagahatol, kung hindi iyong tagapagtanggol. At maging lesson ang mga salitang aming natutunan sa umagang ito, Panginoon. Marami sa amin na marahil nalulungkot sapagkat may mga mahal kami sa buhay na pumanaw, na wala na sa aming piling. Kami ay malungkot pero
meron kaming pag-asa. Lalo na kung ang mahal namin sa buhay na yon ay isang mananampalataya na nagsuko ng kanyang buhay sa iyo, Panginoon. Isang kagalakan na siya ngayon ay humarap sa iyo bilang isang na mananampalataya ninyo at kayo ang tagapagtanggol niya. What if kung isa sa amin dito ay haharap sa iyo nang hindi ka kilala, hindi ka tagapagligtas, hindi ka Panginoon, ay nakalulungkot ito na kalagayan, Panginoon. Kaya malinaw ang pangangaral sa buhay pa lamang namin dito sa lupa ay kilalanin ka na namin bilang Panginoon at tagapagligtas sapagkat wala nang conversion upon death, Lord. It's a saddening point na dapat naming ma-realize. Our life is so fragile. Narito ang aming mga mahal sa buhay, narito ang aming mga kaibigan, kakilala. Pero bukas, maaaring wala na sila, Panginoon. At sa maikling panahon, ay aharap sila sa iyo. Meron kaming mga kakilala, Panginoon, kapatid, or even kasama na nawala sila, Panginoon. Pero hindi namin alam ang kalagayan, hindi namin sigurado ang kanilang kalagayan. Pero naniniwala kami, Panginoon, na kami na narito sa iyong harapan bilang isang iglesia, bilang mananampalataya ninyo, sa iyong pagbabalik ay makakasama mo kami doon sa buhay na walang hanggan. Doon sa new heaven and new earth na aming inihintay, Panginoon. Hindi lang sa intermediate state, kundi doon sa final state namin, sa glorified state namin, ay pupuri kami sa iyo ng walang hanggan. That we must realize that, Lord, sa iyong mga salita. And malinaw ang salita po ninyo sa huling talata ng chapter 4, verse 18, na ang iyong mga salita ang maging aming kaaliwan. At yun ang aming panghawakan. That truly you will abide with us, Lord, in eternity, in glory. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.